Shoutout kay Ronald Verbosidad, Katsakino Dukusin, Jonald Malyari at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, itong Barangay Ginebra mukhang ite-trade na itong si Bon Pesumal at si Stanley Pringle dito sa Meralco Bolts at yan ang i-offer nila pampalit dito kay Chris Newsam. Marami kasi mga teams na interesado dito kay Newsam at syempre Barangay Ginebra ay isa na ron. At mukhang itong si Pesumal at si Pringle ang kanilang i-offer. Ang sabi ng iba, pwede raw si Ann Missy. Pero sa ngayon, titignan muna ng Ginebra kung tatanggapin ng Meralco yung offer nila na si Bon Pesumal muna at si Pringle. Alam natin na itong si Stanley Pringle, kahit na medyo matanda na yan, ay meron pa rin namang pinapakita. At pwede siya na maging backup nitong si Aaron Black dito sa point guard position. Of course, nandiyan pa si Chris Banquero. So magkakaroon ng tatlong magaling na point guards ang Meralco kapag nagkataon. At ito namang si Bon Pesumal, isa yan sa mga top scorers na pwedeng magamit. Alam natin si Pesumal mahusay yan sa 3 points. Yun nga lang talagang hindi nabibigyan ng playing time. Pero kung mapunta siya dito sa Meralco Bolts, baka dyan at last magkaroon siya ng minuto at maipakita na kung ano ang kaya niyang gawin dito sa PBA. Sa ngayon, ito ay mga espekulasyon pa lamang dahil marami pang tinitignan na posibilidad itong Meralco at pati na Barangay Ginebra. Kahit magkaribal yan, tinitignan nila kung pwede sila magkaroon ng transaction. Sa panig naman ng Meralco, ang i-consider niyan kaagad ay i-trade si Newsam as soon as possible. Not necessarily sa Ginebra din, depende doon sa team na mayroong pinakamagandang offer. Dahil ang ayaw mangyari ng Meralco ay yung nangyari na dati dito kay Jared Dillinger at kay Nards Pinto ng mga unrestricted free agents na bigla na lamang lumipat sa Ginebra. So syempre ayaw ng Meralco na mawala ng player lalo na yung kalibre ni Chris Newsam nang hindi sila nakakakuha ng kapalit. Nakita natin nangyari na yan kay Ray Parks, kay Keith Ravena at kay Mikey Williams. Ito nga bang si Abu Trotter ay ite-trade ng Magnolia dito sa TNT Tropang Giga? Siyempre isipin ng iba medyo malabo yan dahil of course alam natin na itong Magnolia ay karibal ng TNT dahil SMC at MVP yan. Pero ang sabi ng iba mukhang ganyan daw tinitignan ng Magnolia bukod dito sa posibilidad na si Trotter ay trade sa Terra Firma for Mamit Yongson. Ang saro tinitignan dito ng Magnolia ay trade itong si Abu Trotter dito sa TNT Tropang Giga pero hindi pa natin sigurado kung sino magiging kapalit. Ang balita sa mga insiders, interested daw ang TNT dito kay Abu Trotter dahil syempre naghahanap sila ng big man habang itong NLEX nagmamatigas na ayaw bitawan si Brandon Ganuelas Roser. At mukhang mapapakinabangan daw ng TNT itong si Abu Trotter kung sakasakali. Ngayon, ang tanong dyan ay kung sino ang hihilingin kapalit nitong Magnolia para kay Trotter. Dati nung si Trotter naglalaro sa Converge, mataas ang trade value niyan. Pero dahil hindi siya ginagamit ni Coach Chito Victolero, bumagsak na yung value nito. Kaya pwede nating masabi na ito ay hindi na kinakailangan na starter ang ipalit ng TNT Tropang Giga. Ngayon, pag-uusapan pa kung sino dyan ang papalit. Pero kung hindi man magkasundo itong TNT at Magnolia, baka ito si Trotter dalhin dito sa Terra Firma for Mamit Yongson. Pero kung magkakasundo yan, magiging magandang addition si Trotter dito sa TNT Tropang Giga dahil naghahanap sila ng big man na pwedeng pumalit muna dito kay Poy Eram habang ito ay nagpapagaling sa kanyang injury. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Pero itong si Abu Trotter, kahit hindi nagagamit yan sa Magnolia, alam natin may talent yan. Nung nasa Alaska yan at syempre nung Converge pa at ang coach si Jeffrey Carriazo, talagang nabibigyan ito ng minuto at maganda ang nako-contribute niya. Yun nga rin dito kay Coach Aldin Ayo at dito so far sa Magnolia hindi pa siya masyadong nagagamit. Kaya tignan natin kung sakaling malipat sa TNT baka magkaroon ng rebirth kumbaga yung career ni Abu Trotter.